At na tayong mga naririnig na involved si Michael Yang, alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Oo, Chair. pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang sandali lang, bilang PIDEA Chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako, Presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente. Dahil in-appoint niya po kayong PIDEA. Wala po, Mr. Chair. No. Anyway, thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, susunod na po na itatanong ko si General Wilkins Villanueva. General Wilkins, retired na po ba kayo? Yes, Mr. Chair. Bago po kayo nagretiro, ano po ang rank ninyo? Director General of the Philippine Drug Enforcement Agency. Noong 2001, saan po kayo naka-assign? Come again, the date, Mr. Chair? Noong 2001 po, saan kayo na-assign? 2001, I was assigned as OIC of the PNP Narcotics Group sa Region 11. At the same time, Southern Mindanao, team leader po ako ng PACER during that time. General, taga Davao po ba kayo? Hindi po, Mr. Chair. Matagal na po ba ninyong kilala si former President Duterte? I was assigned in Davao from 1995 to 2007, Mr. Chair. Kaya so definitely may acquaintance at nakatrabaho ko na rin po si former President Duterte. So kilala niyo po siya? Officially, sa pagtatrabaho, yes, Mr. Chair. Malapit po ba kayo sa kanya? Law enforcers kasi, Mr. Chair, malapit talaga sa kanya, Mr. Chair. Noong 2001 ay nasa Davao po kayo, malamang alam niyo po yung nangyari may alam po kayo sa Davao Death Squad. Come again, Mr. Chair? Noong 2001 po, na-assign kayo sa Davao, malamang po may alam kayo sa Davao Death Squad. Wala po akong alam sa Davao Death Squad, Mr. Chair, kasi hindi naman po ako naging chief of police ng kahit saang station ng Davao. I was assigned, pareho kami ni Colonel Asierto, as a special unit lahat ang napuntahan ko, Mr. Chair. So hindi po kayo naka-assign sa Davao? Buong Region 11, Mr. Chair, yung assignment ko. Saan po yung Not really on Davao. But ang cover ko, Mr. Chair, is Region 11. Saan po yung opisina ninyo naka-base? Davao City, Mr. Chair. So ibig sabihin, sa tagal nyo sa Davao, hindi nyo narinig yung Davao Death Squad? May mga balita, Mr. Chair, na may Davao Death Squad. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Kasi, Mr. Chair, kung araw-araw na balita, tapos hindi mo naman ma-identify, you will just accept it as it is. Na meron death squad, but you don't know who they are. General Villanueva, kilala niyo po ba si Arturo Las Cañas? Hindi po, Mr. Chair. Hindi po kayo magkakilala? Hindi ko kilala kahit, hindi ko man lang nakita ang mukha niyan, Mr. Chair, for my almost 12 years. Okay po. Sir, naging head po kayo ng PIDEA, tama po ba? Opo, Mr. Chair. Masasabi po ba natin na ang PIDEA is mahalagang component yan ng war on drugs ng ating Pangulong Duterte noong panahon niya? Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po, pinagkakatiwalaan niya po kayo?
Yes, Mr. Chair, but I just want to explain, 2020 po ako nag-Director General ng PIDEA. Tama po, pero siyempre, pinagkakatiwalaan niya po kayo, kaya niya kayo in-appoint doon. Yes, Mr. Chair. Ibig sabihin po sa pagtitiwala na yon, kilala niya po kayo. Yes, Mr. Chair. At kilala niyo rin po siya. Yes, Mr. Chair. Meron po ba kayong personal na relasyon? Wala po, Mr. Chair. Ang relasyon po namin, pag droga, akin. Walang pakialam kahit kay Nino. Kahit polis, walang pakialam. Pag droga, PIDEA. Masasabi niyo po ba na ang war on drugs si Presidente Duterte ay isang naging success? Mr. Chair, except for those EJ case, as far as barangay drug clearing is concerned, talagang malaki ang diferensya ng war on drugs. Alam niyo po sa artikulo, merong artikulong nilabas na sinabi niyo doon yung inyong mga accomplishment. Merong 406 elected officials, 127 members of the uniformed services, at kung ano-ano pa. Pero hindi niyo nabanggit doon sa report ninyo kung ilan yung namatay doon sa war on drugs. Meron po ba kayong tali ng panahon na yon ng PIDEA? Mr. Chair, during that time kasi, Mr. Chair, PNP po ang nagbibigay niyan eh. Kasi sa PIDEA, kung ano lang yung operation namin, yun lang pwede namin ibigay. But I cannot say anything dun sa namamatay nang hindi ko, wala naman kaming knowledge. For example, yung mga death under investigation. Sa police po yan, Mr. Chair. Eh. Hindi ba kayo kasama doon? Hindi ba Hindi kayo po kami ini-inform ng kasama ano? doon. Hindi ba kayo ini-inform ng opisina ninyo, ng PNP? Kahit Or wala ba kayong joint operation? Kahit nga DOJ, Mr. Chair, hindi makakuha halos ng data from the PNP during that time. So wala kayong joint operation? Meron kami joint operation, Mr. Chair. And some of them resulted to death of those suspects. But, Mr. Chair, we also share death sa aming mga kasama. Pero kanina sinabi mo na pagdating sa drugs sa Jew eh. Eh ba't ngayon sinasabi mo hindi kumukonekta sa UNPNP? Pero sinabi mo kanina, sabi ni Pangulong Duterte, pag drugs akin, sabi mo eh. Yes, Mr. Chair. Oh, bakit ngayon itinatanggi mo na sinasabi mo, tinuturo mo PNP? Eh, sila yung may information about death sa yung death under investigation, Mr. Chair. Eh. But it is about drugs. We cannot say if it's immediately about drugs or not because they are still under investigation. Okay. Ito po bang si Colonel Acerto, kilala niyo po ba siya? Kilala ko po yan, Mr. Chair. Kasama Paano ko po kayo talaga. nagkakilala? Kasama ko po dati pa yan, nung nasa academy pa kami, pareho po kami shooter nung kadete pa kami. And then, nung nag-NARCOM ako, nag-PIDEA ako, nasa EDSOT po siya, magkasama rin po kami halos. Aware po ba kayo tungkol sa intel report na ginawa niya tungkol kay Michael Yang, Alan Lim, Johnson Chua at si Alan C.? Aware po ba kayo dun sa report na ginawa niya tungkol sa Shabu Lab raid sa Davao? Mr. Chair, yung Shabu Lab raid sa Davao, akin yun, Mr. Chair. Isinama ko lang siya dahil gusto naming mag-collaborate ang PNP at PIDEA during that time. Pero initially, meron siyang information na merong personality na gumagamit ng certain cellphone na traced sa Davao. But yung laboratory, wala pa po siyang idea about that. Kami po ang unang nakapunta sa Arlene apartment at ma-identify lahat ng personalities na naandun. Hanggang sa itinuro po kami for 2 months na ituro kami sa Dumoy clandestine laboratory, Mr. Chair. So, pero kasama na sila during the surveillance operation. So inaamin po ninyo na yung operation na yun sa PIDEA? Joint operation yun, Mr. Chair. So nakarating po ba yung report nito kay sa dating Pangulo na Duterte? Naibigay niyo po ba yung report sa kanya regarding dito? Regarding kanino po, Mr. Chair? Doon sa ano nyo, operation ninyo? Yeah, operation before the actual actual clandestine laboratory operation, kinausap po natin ang aming si Mayor Duterte. Hindi po ba kasama si Michael Yang doon sa binanggit niyang sangkot sa droga noong 2024 ni Acerto? Balik tayo sa Mr. Chair. Noong 2004, wala pong Michael Yang doon, Mr. Chair. Ngayon, yung 2024, hindi ko na po alam yung kasi wala akong information, Mr. Chair. Yung Michael Yang na nasa 2020 na kinlear ninyo, ito po ba yung Michael Yang na inappoint ni Presidente Duterte na economic advisor niya? Yes, Mr. Chair.
ito rin ba yung businessman na taga Davao na malapit kay Pangulong Duterte? Yes, Mr. Chair. Tama po ba yung rinig ko kanina na ikinlir nyo si Michael Yang at sinabi niyong wala siyang kinalaman sa droga? Mr. Chair, kasi wala nang immediate na ebidensya na si Michael Yang sangkot sa droga. Ang information lang ni Colonel Asierto is yung information coming from informant na hindi pa, ang tawag sa amin noon, Mr. Chair, is raw information that needs validation. Now, kung ikaw ang may information on being an operative for so long, kung ikaw ang may information on dapat, aside from reporting it to your chief PNP, dapat nagkanda ka na ng validation. Kasi ikaw ang may information eh. So, Mr. General Wilkins, anong pamamaraan yung ginamit nyo para masabi nyo o malinis ninyo yung pangalan ni Michael Yang at kanyang mga kasamahan? We inquired from the different intelligence services all over the country at we backtrack dun sa records ng PDEA kung merong involved na Michael Yang. Wala naman pong lumalabas, Mr. Chair. That is why we concluded na dahil during that time, hindi naman nagbigay ng report si Colonel Asierto sa akin. Ang nagbigay siya ng report kay General Bato, General Abayade, at kay Director General Aquino. So as far as I'm concerned, walang umabot na report sa akin yon, Mr. Chair. Kung baga kayo ba gumawa lang sarili yung investigasyon or nakipag-ugnayan kayo sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Yes, Mr. Chair. Anong ginawa niyong pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno? Mga tawag-tawag and then inquiry, letters from different. Usually kasi, Mr. Chair, meron kaming grupo talaga na ang bilis ng text lang eh. Text, sir, may involvement pa to. Brad, may involvement pa to. Madali naman ang pasok ng mga information. Kanino kayo nakipag-ugnayan? Anong ahensya? Lahat, Mr. Chair. ISAF, NICA, PIDEG, sa PIDEG. NBI, PIDEG, NBI, AFP, yung NICA, yung ISAF, Mr. Chair, is na under AFP yun, Mr. Chair. DI. Yung DI mismo, sir, kinler sila eh. Kinler si Michael Yang eh. There was a memorandum clearing Michael Yang ng Directorate for Intelligence ng Philippine National Police. Sa ngayon po, sa nakita nyo o narinig ninyo na ginagawang investigasyon ngayon ng Quadcom, nakita nyo po na may mga lumabas na ebidensya. Ano po ang masasabi nyo tungkol dito? Then, di parang mas magaling pa mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PDEA? Yes, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, inamin niyo po, mas magaling mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa... Sandali lang po, mas magaling po mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa opisina niyo sa PDEA. No, Mr. Chair. Kailan lumabas si Michael Yang? Nung nagkaroon ng drug haul sa Pampanga. Doon pumasok si Michael Yang. Before that, wala namang actual ebidensya si Michael Yang eh. Now, may mga ebidensya na against him, then we have to pin him down. I beg to disagree. Marami na mga chismis at ano. At na tayong mga naririnig na involved si Michael Yang alalim sa drugs. Mr. Chair, we cannot act on mere chismis kasi hearsay yun, Mr. Chair. Pero hindi ba kaya nyo inabsuelto si Michael Yang at saka si Alan Lim dahil malapit siya sa dating Pangulo na nag-appoint sa inyo bilang sandali lang, bilang PDEA Chief? No, Mr. Chair. Hindi ko isasakripisyo ang pangalan ko sa ng buong karir ko na Wilkins dahil may 3 apo akong anak na Wilkins. Ayoko pong madamage ang pangalan ng Wilkins dahil dala-dala po ng anak ko yan. Hindi ko kinlir si Michael Yang dahil may utang na loob ako presidente. Kinlir ko si Michael Yang because I have personal knowledge na walang ebidensya against Michael Yang. So paano ko siya isasangkot kung wala akong ebidensya? It will never stand in court, Mr. Chair. Paano nga po magkakaroon ng mag-i-stand in court? Hindi nga po kayo nagsagawa ng ebidensya na maayos. Kung nagsagawa po kayo ng ebidensya na maayos, lalabas po yung pangalan niyan. Talagang aminin na po natin. Kaya po ninyo inabsuelto si Michael at si Alan Lim dahil may utang ng loob po kayo kay Presidente. Dahil in-appoint niya po kayong PDEA. Wala po, Mr. Chair. No. I beg to disagree. Sinungaling po kayo. Ang dapat Sandali lang po, antayin niyo pong i-recognize kayo bago niyo po kayo magsalita. Mr. Chair,
alam po natin na talagang ang dahilan po, no, ng pag-absuelto ng PIDEA dati kay Michael Yang at Alan Lim, dahil po in-appoint nga po ni Presidente si Wilkins Villanueva bilang Director General ng PIDEA. Yun ang dahilan. At kailangan magsabi ng totoo si Director General Wilkins na talagang, katulad nga ng sinabi po natin kanina, mas magaling pang mag-imbestiga ang Quadcom kaysa sa PIDEA. Tapos nagtanong po siya sa iba't ibang ahensya. Sinasabi nila na walang lumabas na ebidensya. Mr. Chair, can I ask question kay Mr. Jimmy Guban lang po in connection sa tinanong ni Congressman Luistro. Please proceed. Mr. Jimmy Guban, kanina may binanggit ka na sabi mo, save the Queen, that they wanted to be the next president. Maaari po bang pakilinaw ito at sino po yung tinutukoy ninyo? Your Honor, that involves already tight security, Your Honor, in my family again. Ayusin ko muna security ko, Your Honor, and I will divulge who are the implementors of that, Your Honor. Kasi binanggit mo na kanina rito no? So gusto lang nating i-elaborate sana. May binanggit ka na save the Queen, that they wanted to be the next president. So napakagulo ng statement na to. Gusto lang natin malinawan kung anong ibig mo sabihin dito. Your Honor, thank you very much dahil, again, Your Honor, hindi lang po ang patayan sa regular na street sa labas. Sa Bureau of Customs ho, if you will remember, Your Honors, the Honorable Chairman, ilan po ang pinatay sa Bureau of Customs? 3, 5 customs employees. Paglabas ng opisina, binabaril na lang, patay. I think may nabuhay yata isa, dalawa. Nasa kulungan na po ako, Your Honor, pero minsan may nakakausap. So, that is part of the Davao Mafia, Your Honor. Kaya nga, Mr. Jimmy Guban, no? Ano pong koneksyon nito dun sa binanggit po ninyo na save the Queen, that they wanted to be the next president? Kaya gusto ko pong malinawan. Ano pong koneksyon nito sa sinasabi ninyo? Your Honor, this time, I cannot give you the categorical answer because of the security, Your Honor. Pero yung mga implementors, Your Honor, it's already in my mind. I can do it. Kaya lang, Your Honor, ito ay mga hardcore killers, implementors ito ng mga Davao Group. Kaya nga sabi ko nga po if you would remember, Director ng CIIS Bureau of Customs, may pinatay na pulis. Ang tao niya sa loob mismo ng opisina. So, Your Honor, paakyat to sa implementor nung mga nasa taas, pababa. Na-develop ko po itong intelligence report, Your Honor, kahit pa ako nasa kulungan, mag-umpisa po nung ako ay kinausap ng napakasinungaling na reporter. At gusto akong tulungan para mawala ang aking high blood sa kulungan, na si Mr. Paul Gutierrez. Na-develop ko po yung lahat na intelligence report hanggang sa dumating po ako sa National Bilibid Prison. Siguro ko po yan ay kagustuhan na ng Diyos. Dahil hanggang sa loob ng Bureau of Prison, may nagre-reveal sa akin kung sino ang tumapo ng granada sa isang deputy commissioner namin ng Bureau of Customs. So, ibig sabihin mo ba itong sinasabi mo na save the Queen, that they wanted to be the next president, ito ay may tinutukay ka na tao na gustong maging susunod na presidente? Yung ba yung tinutukay mo? Yes, Your Honor. They want to clean their names, that family, their family, para lahat malinis. At talagang sabi ko nga, Your Honor, may Diyos. Bigla na lang naghiwalay ang dikolor sa puti. Kaya po ngayon, lumalabas ang kanilang mga plano at pagsisinungaling at ang pagiging narco-politics, Your Honor. Sinong pamilya ito ang tinutukoy mo? May I request, Your Honor, to the Honorable Chairman, maybe, Your Honor, if I am already prepared, dahil ilalabas ko po yan, kahit ho with metrics and other sketches para po may labas po yan.
Kaya lang ngayon po talagang ang security po ng pamilya ko is at stake. In fact, empleyado ng isang kongresista dito, sinusundan yung aking anak. Yung army, na kaibigan kong mga ex-army, kinokontak nila not to be our security. Your Honor, there was also a call from Davao, negosyante, threatening my son that he will be kidnapped. Your Honor, sa dami, buti na lang ko, pasalamat ako, may katabi po akong pari ngayon. Sadlaki po, kaya kanina po napapaluha ako eh. Dahil si Colonel Pardo from 1988, magkasama kami sa eskwelahan. Hanggang po sa maghiwa-hiwalay kami, pagkita namin ngayon ni Colonel Acerto, kami na lang ang buhay. And because of that, yan po ay totoong-totoo po na sinasabi ko. Dinidevelop ko po ng maayos at ngayon po parang may konklusyon na ako kung paano po yan ibigay. But Your Honors, may apology dahil hindi ko po kagad may bibigay because of security. Thank you very much, Your Honor. If I may remind Mr. Guban, kapag ang pakisagot lang ng direkta, wag na yung masyadong marami pa tayong pasakalye, ha? Direkta Yes. lang. Please answer the questions directly. Mr. Jimmy Guban, yes or no lang? Pamilya Duterte ba yung tinutukoy mo? Sorry, Your Honor. Maybe next time. Anyway, Mr. Chair, mamaya po, I reserve my right to ask questions later. Thank you, Mr. Chair.